ano mga kababayan, ito yung patunay na yung Quadcom ay binuo lang nila yan diyan sa Kongreso para batikusin o sirain itong pangalan ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga itong nangyari kay Paulo Tantoco mga kababayan, at ito nga'y naiugnay itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco, ay parang ayaw imbestigahan ng Quadcom mga kababayan. Dahil nga sa panayam kay congressman ba ito? Itong si Bini Abante? Bakit naging congressman ito? Di ba talo ito ni Joey Oy? Tapos ngayon siya yung na-declare na congressman ng 6th District ng Manila mga kababayan. Paano nangyari yun? Yung panalo ay talo. Tapos yung talo, yun yung panalo. Di ba pastor ito? Hindi ba nahiya ito sa kanyang ginawa? Tinanggap niya yung posisyon bilang congressman dyan sa 6th District, pero hindi naman siya nanalo nung nakarang eleksyon. Pastor naman sana ito, dapat may delikadisa itong tao na ito. Huwag lang natin banatan masyado ito, kasi nga pag binabanata natin ito, ipapatawag tayo niyan sa Quadcom mga kababayan. Ayaw niya nang minumura itong si Abante. Nagtaka lang tayo kasi, bakit siya yung nakaupong congressman ngayon ng 6th District ng Maynila? Italo nga ito noong nakarang eleksyon eh. Magkano kaya? Magkano kaya yung dahilan para siya yung i-declare ng kumilik na panalo? O Chairman George Garcia, hindi ba kayo nahiya sa mga taga Maynila? Bakit ito yung pinaupo ninyo? Naku po mga kababayan, talagang gusto nila na makabalik itong si Bini Abante mga kababayan dyan sa Kongreso, dahil wala na, kulang na itong mga congressman na yung kanilang tawag nitong mga kababayan, yung kanilang pakay talaga, yung kanilang mission na inaatang sa kanila ay sirain itong mga Duterte. Pag wala na si Bini Abante dyan, magkulang mga kababayan, mawala yung pastor na akala mo'y napaka banal kung magsalita. Yun pala mga kababayan, ay isang diablo pala ito. Uy, baka mamaya ipatawag tayo ni Bini Abante. Huwag nating tawagin itong congressman dahil hindi naman ito nanalo eh. Napakawalang hiya naman ng tao na ito. Isa kang pastor. Dapat ikaw yung maging modelo para maging maayos yung mga gagawin pang mga halalan. Pero kayo pala ang pasimuno sa mga pandaraya. O matatawag nating pandaraya ito dahil nga nanalo si Joey Oy, pero yung idineclare mga kababayan na congressman ng 6th District itong si Abante, na mayroong mga relos mga kababayan na milyon-milyon yung mga halaga. At yung sasakyan nito kontrobersyal ito. Dahil nga tawag nito mga kababayan, lumabas na sa lahat ng platform ng social media yung kanyang sasakyan na magkano ba ang halaga. Isang bulletproof na sasakyan mga kababayan. Maraming nga nagtatanong saan kayo nanggaling yung pira na pinambibili ni Abante noon mga kababayan. Yun ba ay koleksyon sa kanyang simbahan o koleksyon niya mula sa Kongreso? Napakawalang hiya naman ito. At tapos ngayon tinatanong nga siya kung handa din ba nilang imbestigahan sa Kongreso, sa Quadcom nga mga kababayan, kung sakali na itong si Senadora Amy Marcos, kasi nagpahayag na itong si Senadora Amy Marcos na iimbestigahan nila itong pagkamatay nga ni Paulo Tantoco.
at gusto rin ni Senadora Amy Marcos na ipatawag itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Senado, mga kababayan. Naghain na ng resolusyon itong si Senador Robin Padilla para nga magkaroon ng pagtawag nito, mga kababayan, pag-imbestiga sa nangyayari yan at naiugnay nga itong si First Lady sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco dahil nga sa pagka-overdose sa paggamit ng cocaine. Pero parang dumistansya itong Quadcom, mga kababayan. Parang ayaw nila. Ayaw nila dahil kaalyado nila yan eh. Ang gusto lang talaga nila, yung sisirain nila, itong mga Duterte. Wala silang pakialam sa ibang tao. Basta ang gusto nila, itong mga Duterte lang, mga kababayan. Pagkaalyado nila, ayaw nila. Diyan na natin mapatunayan. Napiki itong Quadcom na ito. Piki na nga yung isang congressman yun ninyo dyan. Piki pa yung ginagawa niyong investigasyon. Ito na. Sabay-sabay natin itong panoorin. Bali-balita po na sinamon do na parang inutos daw po ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ng pagkamatay ni Rustan Ser, Paulo Tantoco, kasi there could be an involvement. There could be or there could not be an involvement between the First Lady Lisa Araneta Marcos. Of course, you know po na medyo na yun nga po, nasabi nga po na sa LA County Court na cocaine daw po, accidental cocaine overdose ang kinamatay ni Tantoco. And of course, isa nga po sa inyong mga fronts ay anti-drugs. So, what's your take po dito sa... Hindi yan anti-drugs sila. Sila yung mga nangangalaga sa mga durugista, katulad ni Kirwin Espinosa, Lila de Lima. Yung mga durugista, sila, yung mayor ng Iloilo, ano ba pangalan nun? Sila yung tagapangalaga, hindi yan sila mga anti-drugs. Sila yung tagapagligtas ng mga drug lord noon, mga kababayan. Sino ba yung siya sa Iloilo? O si Kirwin Espinosa, anong ginawa nila? Sinuportahan pa nila nung tumakbo bilang mayor ng Albuera Leyte. O ngayon, panalo. Kaya yung mga drug lord ngayon ay nag-ahari dahil sa ginawa nila noon sa Quadcom. At ibagpapatuloy nila yan. Protektahan nila yung nangyari kay Paulo Tantoco. Hindi nila iimbestigahan yan, mga kababayan. Itatago nila yan. Dahil sila na nga yung nagproprotekta. Okay na yung bahalang humusga, baka makasuhan tayo. Hindi anti-drug yung mga yan. Ito, patuloy natin ito. Gagawin investigasyon ni Senator Amy Marcos against dun sa pagkamatay ni Tantoco and the possibility na baka ma-involve ang First Lady. Well, kung gusto niyang gawin yun, it's up to her, no? If that is what she wants to do. Oo. Pero mas palagay ko, mas maganda kung makakatulong siya sa kanyang kapatid sa development ng bansa natin. Bali-balita po. Mas maganda daw na makakatulong si Senadora Amy Marcos sa development ng kanyang kapatid sa ating bansa. Ano namang gustong development? Alam nga naman, hayaan ni Senadora Amy Marcos itong mga pangyayaring ito. Druga itong mga kababayan. At itong nasangkot ay isang asawa ng pinakamataas na pinuno ng ating bansa. O paano tutulungan ni Senadora Amy Marcos na umunlad yung ating bansa kung yung ating Pangulo ay bangag? Paano makagawa ng matino yan? It's up to her. Biruin nyo ng mga kababayan. Kayo wala kayong pakialam. Wala talaga kayong balak. Halimbawa kung mabuo ulit ninyo. Kasi nga, bubuuhin daw talaga ulit itong Quadcom, mga kababayan. Ayon kay Bini Abante, huwag nating tawagin congressman ito dahil hindi naman naging congressman ito eh. Talo na naman ito eh. Ang kapal ng mukha ng tao na ito. O, ayaw nila, mga kababayan, parang ayaw nilang imbestigahan itong pangyayaring ito. Tikom ang bibig ng Quadcom. Pero kay Pangulong Duterte, talagang
Ang laki ng mga bunganga ng mga hinayupak na ito. O, Bini Abante. Di talaga kita tawagin congressman dahil talunan ka naman. Nandaraya lang kayo. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo, Shoutout kay Ma'am Berje Veraligios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Elisa Borbi, shoutout. Kay Batnam, shoutout. Kay Carlo Tutor, shoutout. Miguel Katina, shoutout. Crisanto Nuyarer, shoutout. Kay Marlon Ligado, shoutout kay Ma'am Berje Veraligios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Rumi Garciso. Kay Sinon Daguplo. Uy, Sinon Daguplo Taga-sar si Sinon Daguplo. May kaklase ako natin Daguplo March Bitog, shoutout. Kay Calmado Playlist at kay Jagunus. At kay Bitboy Sir Lord, shoutout sa iyo Lord sa Bitboy Sir Vlog, shoutout. At kay Rinanti, nawala yung apelido ni Rinanti. Limwell, shoutout. Asan na yung apelido ni Rinanti? Nawala. Rinanti Graciosa. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.